kahit anong presyo ang pagbenta natin ng bigas sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi namin ibababa, hindi namin ibababa ang buying price. Ano ngayon, 19 to 23? Oo, sa dry. Oo, so sa basa 18 ang pagbili. Hindi na yan bababa dyan. Maling-mali ang mga impormasyon binibigay sa inyo, Mr. President. Sabi nyo ang palay pag dry ay 19 to 23, pag basa 18. Mali po yun ayon sa mga farmers galing na mismo. Yan kasi ang problema pag ang sekretary ng DA ay hindi naranasan magtanim ng palay. Yung info niya nakadepende rin sa traders. Ito ang interview kay Secretary Chu Laurel. Meron pong mga reports ang iba't ibang samahan ng mga magbubukid at sinasabi nga ang effect nito ay ang pagbabarat ng traders sa presyuhan po ng palay. Bulacan, Nueva Ecija, Pangasinan may reports po ng 8 pesos to 10 pesos per kilo. Wow, 8 to 10 pesos per kilo ang palay. Talagang lugi na yung mga farmers. Ang mahal ng fertilizer. Nasaan na yung 19 to 23 pesos per kilo, Mr. President? Sa totoo lang, ang mga traders hindi na bumibili ng palay sa mga farmers. Bumibili na lang sila ng bigas sa Vietnam, Thailand, India, Cambodia. Diyan ang pinagmulan ng bigas natin. Hindi natin sinuportahan ng ating magsasaka. Kaya ito ang resulta ng 20 pesos per kilo. Habang sa Mindanao daw umaabot ng 7 pesos. Can you react first, please, sir? Well, totoo na yun nga, that is very alarming at totoo na meron nga kaming naririnig at nakikita na konting... Inamin nyo, sir, meron po la. Dapat pina-investiga nyo sa NBI. Ang problema lang sa NBI, maraming pinagkaabalahan. Very alarming at totoo na meron nga kaming naririnig at nakikita na konting 8 by 11. Pero on the review ko rin dito kahapon, meron talaga areas na gano'n. Pero marami namang areas hindi naman gano'n. Majority of areas are still higher than that. Pero still, hindi pa rin ganun kaganda. It is very concerning and nakita na ng DA yung problema at si Presidente ay well informed. And in fact, after this meeting natin, pupunta ako Malacanang dahil pag-usapan namin ng Presidente. We have identified na kung maano kailangan gawin ko. Okay, sige sir. Kung identified na po ninyo mga kailangan gawin doon, pero ba lamang natin malaman po ano kaya ang iba dito? Anong mga pwede hong panagip dito doon sa mga farmers po na sabi ho ng iba may mga hindi na ho magtatanim muna ngayong planting season kasi nga doon po sa kanilang pagkalugi. Farmers worry that it could affect traders' buying price of palay at i-justify po ng mga traders yung pamaparat. How will the government respond to this at warning po sa mga traders na magta-take advantage sa mga magsasaka? Salamat po. Yan po ang ginagawa yatang dahilan para ng mga traders para bumili ng mas mura na palay mula sa mga farmers. Yan po ay walang katotohanan ayon sa DA dahil mas bumibili sila ng marami at bumibili sila ng mas marami na palay na hindi makakaapekto sa presyo pagbili ng NFA sa mga farmers. So, ang panawagan po ng gobyerno at ng pamahalaan, ang mga farmers na nakakaranas ng ganitong klaseng pagtrato ng mga traders at gusto nilang murang bilhin ang mga palay dahil ginagamit nilang excuse itong 20 pesos na programa ng Pangulo. Sabihin lamang po sa amin, sa DA, sa DILG, sa DOJ, at kami po ang magdidemanda sa mga traders na umaabuso. Aba madam, walang kakayahan ang mga farmers gumawa niyan. Dapat kayo na mag-imbestiga, motopropyo, andyan ang NBI, police. Ang problema nakapokus sa mga Duterte. Muli, sa mga farmers natin, sa mga magsasaka natin, huwag po kayo matakot. Basta lamang kumpletuhin nyo ang inyong mga ebidensya hanggat maaari para po ito ay maging dahilan sa amin para sila ay habulin at idemanda. Maaari po kasi ito maging kaso na economic sabotage. Kaya wag po kayong mag-atubili.